ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX SCTEC, si Ginoong Robin Ignacio. Magandang umaga po, Sir Robin. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Yes, sir. Good morning at good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng Good DWAZ. morning, Sir Good morning po, Robin. good morning po, Good Sir morning Robin. Apo, si Drew Nasino po ito at Judith Estrada Larino. Sir Robin, napapansin na po namin na bumibigat na po, though kumbaga matagal na rin itong sinasabi ng Department of Transportation na talagang expect na po natin yung holiday traffic rush, yung pagbibigat ng daloy ng trapiko habang papalapit po ang Opo. Pasko. Marami po nag-uuwian, marami pong bumabiyahe, nagbabakasyon. Sir Robin, kailan ho ba ang peak ng mga sasakyan, yung bugso po ng mga sasakyan dyan po sa NLEX? Ano pong araw ho ba yan para humalaman ho namin, ng mga motorista? Opo, bagamat yun nga po, yung napapansin nyo na monitor po ninyo ay medyo dumadami na po talaga yung mga bumabiyahe. No? Maging yung pang-araw-araw ngayong December, medyo mas marami po yung ano. Pero inaasahan po natin na mga December 20 po ng hapon Biyernes. hanggang December 24 na po ito, but just before Christmas po ay mataas yung volume po natin. Ganun din po yung weekend after po ng Christmas, that's December 27 hanggang December 29 po. 29. And then yun pong January 3 hanggang January 6. Monday po yung January 6 hanggang makabalik po yung mga nagbakasyon nating mga kababayan. So inaasahan po natin na tataas po ng average na 10% po yung ating daily average. So yung ating daily average po nitong NLEX ay nasa 334,000 na po mga vehicles. Tapos yung SCTEX ay meron naman pong 78,000. And yung ating NLEX Connector Road, meron na rin po tayong 98,000. So inaasahan natin na yung average for the days na from December 20 hanggang January 6 ay tataas po ng around 10% yung volume po natin. 10%. So parang ang nakwenta ko pa lang doon, Sir Robin, yung sa NLEX, 334,000 plus 10%, ano? So, 33,000 po kagad yun, mahigit. Oo. So 367 almost, ano? Nako, sa NLEX pa lang yan. So yun po, kami naman po ay naghanda na nga po at Opo. Yes. magdi-deploy po kami ng mas maraming mga personnel. Mga Opo. around 1,500 yung mga personnel natin mula patrol crew, toll tellers, ating mga incident response teams, mga security at saka mga traffic marshals para subaybay at mag-ayos ng ating traffic flow sa expressway. At ganun din po na mag-implement po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 to the nearest exit. Umpisa po yan ng 6 a.m. po ng December 20 hanggang 6 a.m. ng December 22 and then 6 a.m. ulit ng December 24 hanggang December 25, 6 a.m. 6 a.m. ng December 30 hanggang 6 a.m. ng December 31. At yun pong balikan naman po yung 6 a.m. po ng January 2 hanggang 6 a.m. po ng January 5. Oh. Para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na po makabala dun sa daloy ng ating traffic. Alright. So, yung bugso ng mga sasakyan na yan, by Friday, hapon, sisimula, no? So, ano yan? Opo. Na-reach ba natin? Possible ba na ma-reach o malampasan yung capacity ng NLEX? Opo, yun nga po yung ating expectation. Madalas po kasi na magkakaroon tayo ng congestion dahil higit yung dami ng sasakyan ay higit po doon sa capacity ng NLEX. At in time naman po dito sa pagdagsa ng ating mga motorista nitong holiday season, mabuti po at nabuksan na po namin yung bagong viaduct bridge, Yes. yung pangatlong viaduct. At mas maayos na po yung daloy natin ng traffic doon. Maging yung ating toll plaza, yung pa-exit po ng yung sa may Clark City, papuntang Clark City po ay bubuksan po natin, nabuksan po namin umpisa po kahapon. Tuloy-tuloy po yan hanggang January 15 para makatulong naman pong ma-ease out, mapabilis yung daloy ng traffic natin sa area. So, yun po, handang-handa na po ang NLEX para dito sa pagdagsa ng ating mga kababayan.
patungong probinsya at maging yung mga pabalik po ng Maynila. Ayun, good. Kamusta naman ang RFID natin na si Robin? Opo, sa ngayon po ay talagang malaki na po ang improvement ng ating RFID system. Wala na po tayo masyadong na-monitor na nagkakaroon po ng Problema. concern at Oo. napapansin po natin talaga na mas mabilis pa rin po yung pagdaloy, mas maayos yung pagdaloy ng ating traffic dito sa ating mga RFID lanes. Bagamat meron pa rin po tayong mga cash lanes na Yan. nakalaan naman po sa mga magbabayad pa rin ng cash pero Opo. dito po talaga humahaba yung pagpila. So Pila, minsan right. nakakaarang din po sa mga lanes natin ng RFID. So sana po yung ating mga kababayan na wala pa pong RFID habang may pagkakataon pa po ay magpadikit na po sana ng RFID. Libre naman po yung sticker. Meron lang pong required na minimum load po para magkaroon na po sila ng RFID. Yung may ambulant tellers pa rin na ilalagay kayo, Sir Robin. Ang gagawin po namin ay yun po sa mga cash lanes po natin. Minsan pag dumadagsa, nagdadagdag po kami ng mga cash lanes. Ibig sabihin po yung mga ibang RFID lanes. Hanggat hindi naman po naapektuhan yung ating RFID lanes ay ginagawa natin. Pero kadalasan dito po sa aming Tarlac Toll Plaza, yung pa-exit, nagdadagdag po tayo ng mga additional cash collection points doon. Meron po tayo mga portable booths pa rin po doon sa Tarlac Toll Plaza. Ayun, good. Very good, very good. So, Sir Robin, ano ang maipapayo ninyo sa ating mga motorista na mga babiyahe pong norte, babalik dito ng Metro Manila o dito po mag-holiday ngayon pong linggong ito, Sir Robin? Opo, yun po yung lagi pa rin po nating paalala kasi pagka meron po talagang nagkaroon ng problema at na-occupy mo yung kahit isang lane lang po talaga ang bilis po mag-build up. So sana po yung ating mga kababayan bago bumiyahe ay siguraduhin po nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganon din po yung magdadrive. Sana po may sapat na pahinga, ayos po yung kanyang pakiramdam para sa ganun ay kahit papaano makaiwas po tayo ng aberya. At yun nga po, sabi ko nga po, isang tumirik lang po na sasakyan, ang bilis pong mag-build up. So, Yes. para maiwasan po sana ito. At ganun din po na, yung paalala nga po natin na sana po yung RFID magpakabit na po. At Dahil mas mabilis at pa rin po mag-load yung sila. daloy ng ating traffic sa ating RFID lanes. At mag-load sila, di ba? Sir Robin, Tama po, sir. oo. Opo. Sana may Especially- sapat na load. Right. Oh, especially yung mga long drive, dapat talagang magpalakas ka or maganda may relyebo 'di ba? Opo, tama po kayo, ma'am. Para mas Safe. masigurado po natin na maayos Yes. yung pag-drive at Pagbiyahe. maayos po yung pagbabiyahe. Ayan. So, wala kayong holiday. Po, yun po. Kailangan po talaga Same, yung aming mga same. personnel ngayon. Kailangan Yes. po talagang pumasok muna kami para matustusan o maisaayos po namin itong pagdagsa ng ating mga kababayang magbabakasyon. Alright. Wala, eto may mahabol. May dagdag ako. Sir Robin, ito yung holiday sa bansa na talagang sadyang pinaghahandaan nyo. I mean, ito yung matinding paghahanda ba? Opo. Kasi parang almost 2 weeks to no? Tama po kayo, ma'am. And every po talagang marami po yung mga dumadaan dito sa expressway. So, sinasabi natin sa ating mga kababayan Opo. na mainam na rin po na mag-monitor po ng current situation po Tama. ng expressway para kung sa ganun ay mas maplano po nila yung kanilang pagbiyahe. O kaya may Opo. alternative route, Opo. Sir Robin, pahabol na lang, last na lang from my part. May libreng toll daw ba pag sapit ng New Year? Di ba na? Nasanay kayo, no? Nasanay sila Sir Sanay Robin sila kasi. Sa puntong po yan, 24, yun po, 25 medyo yata. malayo pa naman po yun. Nung antayin po Okay. natin kung meron pong decision ng aming management na magkaroon po ng ganyan. Excited kayo, Inaabangan Aba ng niya. mga biyahe nyo kasi. Sige, abangan namin yan, Sir Robin, kung may Yes, sir. announce Kung meron, sir, edi just let us know, no? Para maibahagi naman natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa DWIZ at sa Yes, ma'am. Channel 23. Sige po, ma'am. Ayan. Maraming Thank you salamat. po. Salamat po. Salamat po, Sir Robin. Ingat po Salamat kayo. po at Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Ayan. At advance Merry Christmas.